Mga kapatid, muli tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Basahin natin ang paksa ng ating leksyon. Ang talinghaga tungkol sa isang mabuting Samaritano. Ulitin natin ang pagbasa. Ang talinghaga tungkol sa isang mabuting Samaritano. Sa isang pagkakataon ay lumapit sa Panginoong Hesukristo ang isang dalubhasa sa kautusan upang siya ay subukin o tuksohin. Palibhasa ay hindi siya sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo katulad din naman ng mga pangulong saserdote, ng mga Fariseo at ng mga lider ng Israel o ng mga Hudyo. Sinubok niya o tinukso ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagtatanong sa Kanya. Diyan na tayo sa unang bilang. Anong itinanong ng isang dalubhasa ng kautusan sa ating Panginoong Hesukristo upang siya ay subukin o tuksohin? Ito sagot. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sa tanong na ito, wari bagang nais malaman ng dalubhasa ng kautusan mula sa Panginoong Hesukristo kung paano siya magkakamit ng buhay na walang hanggan. Pero ang tanong na ito ay hindi naman sincero. Hindi talagang gusto niyang matutunan ang mga dapat niyang gawin sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan na ipinangaral at ipinangako ng Panginoong Hesukristo. Mapatutunayan yan sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Yan tayo sa kasunod na bilang. Paano tinugon ng Panginoong Hesukristo ang tanong na ito ng isang dalubhasa sa kautusan? Ito sagot. Sumagot si Jesus. Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Mga mahal na kapatid, palibhasa alam ng Panginoong Hesukristo ang motibo o ang layunin ng dalubhasa ng kautusan sa pagtatanong para subukin lang siya at tuksuhin. Hindi sinagot ng Panginoong Hesukristo ng tuwiran ang tanong ng dalubhasa ng kautusan, kundi sinagot niya siya, yung dalubhasa sa kautusan, sa pamamagitan ng muling pagtatanong. Ano ang kanyang itinanong sa kanya? Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong isinagot sa kanya ng dalubhasa sa kautusan? Ito sagot. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas, at buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa makatwid, kung ano yung nasa kasulatan, yun yung isinagot nung dalubhasa sa kautusan. Para patunayan niya naman, dalubhasa nga siya sa kautusan. Alam niya ang kautusan ng Panginoong Diyos. Pero, ano ang naging tugon ng Panginoong Hesukristo sa sagot na yon ng dalubhasa ng kautusan? Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong itinugon ng Panginoong Hesukristo sa sinabing ito ng tagapagtanggol o dalubhasa ng kautusan, at ano ang ipinag-utos niya sa kanya na gawin? Ito sagot. Tama ang sagot mo. Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Kung totoong alam na at sinasampalatayanan noong dalubhasa o tagapagtanggol ng kautusan yung binabanggit niya na nakasulat sa kasulatan, bakit nagtanong pa siya sa ating Panginoong Hesukristo? Kaya nga ibinabalik lang ng Panginoong Hesukristo sa kanya yung itinatanong niya. Kaya nung sinabi niyang, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ano sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanya? Tamang sagot mo.
Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Yan tayo sa kasunod na bilang. Nasiyahan ba ang tagapagtanggol ng kautusan sa itinugong ito ng Panginoong Hesukristo sa kanya? Ito sagot, hindi. Sa halip ay muli siyang nagtanong upang huwag siyang lumitaw na kahiya-hiya. Hindi na kontento yung dalubhasa o tagapagtanggol ng kautusan sa sinabi sa kanya ng Panginoong Hesukristo. Kaya nagtanong siya uli para nga tuksohin, subukin ang Panginoong Hesukristo. Bakit siya nagtanong? Upang huwag siyang lumitaw na kahiya-hiya. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong itinanong niya sa Panginoong Hesukristo upang huwag siyang maging kahiya-hiya? Sino naman ang aking kapwa? Bagaman alam ng dalubhasa sa kautusan na ang pag-ibig sa kapwa ay bahagi ng kautusan ng Diyos na kung susundin ay maghahatid sa tao sa pagmamana ng kaharian ng Diyos, tinanong pa rin niya ang Panginoong Hesukristo kung sino ang kanyang kapwa. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Paano tinugon ng ating Panginoong Hesukristo ang tanong na ito ng tagapagtanggol o dalubhasa ng kautusan? Ito sagot. Muli ay hindi tuwirang sinagot ng Panginoong Hesukristo ang tanong na ito ng tagapagtanggol ng kautusan. Sa halip ay sinalita niya sa kanya ang talinghaga tungkol sa isang mabuting Samaritano. Kaya bilang tugon ng Panginoong Hesukristo sa tanong ng tagapagtanggol ng kautusan, sino ang kanyang kapwa? Binanggit o sinalita ng Panginoong Hesukristo sa kanya ang talinghaga tungkol sa isang mabuting Samaritano. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Ano yung sinasaad sa talinghaga tungkol sa isang mabuting Samaritano? Basahin natin, mahaba-haba ito. May isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog, at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo, katumbas ng saserdote. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita. Ngunit, nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit, may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak, katumbas ng 2 denaryo, ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. Ito ang isinasaad sa talinghaga tungkol sa isang mabuting Samaritano. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong itinanong ng Panginoong Hesukristo sa tagapagtanggol ng kautusan pagkatapos niyang isaad sa kanya ang talinghaga tungkol sa isang mabuting Samaritano? Ito sagot, sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Pagkatapos, isaad ng Panginoong Hesukristo sa talubhasa ng kautusan ang talinghaga tungkol sa isang mabuting Samaritano, ang Panginoong Hesukristo naman ang nagtanong, sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan?
Sino ba yung tatlong binabanggit? Yung pare o saserdote, yung isang levita na parehong umiwas sa pagtulong doon sa hinarang, sa biktima ng mga masasamang tao. At yung ikatlo, yung isang mabuting Samaritano. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong itinugon ng tagapagtanggol ng kautusan sa tanong ng Panginoong Kristo? Ito sagot, ang nagkawang gawa sa Kanya. Sa makatwid, alam nung dalubhasa sa kautusan na yung nagkawang gawa doon sa biktima. Sino ba yun? Yung isang Samaritano. Hindi yung pare o saserdote na Hudyo. At hindi rin yung Levita. Kundi yung isang Samaritano. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ipinag-utos ng Panginoong Kristo sa tagapagtanggol ng kautusan na gawin upang magmana siya ng kaharian ng langit? Ito sagot, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Sa makatwid, hindi nasubok ng dalubhasa ng kautusan ng Panginoong Kristo. Ibinabalik lang sa Kanya yung Kanyang itinatanong. Sumasagot naman siya ng ayon sa nakasulat. Pero hindi niya ginagawa kung ano yung nakasulat. Kaya ang sabi ng Panginoong Kristo, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Nilinaw ng Panginoong Kristo sa dalubhasa o tagapagtanggol ng kautusan na upang magmana ng kaharian ng Diyos ay dapat ding ibigin niya ang kanyang kapwa. At ito ay mapatutunayan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, lalo na sa nangangailangan. Hindi sinasalita lang yung paggawa ng mabuti sa kapwa, na mabuti siya sa kapwa. Yun ay pinatutunayan sa gawa. Ang pag-ibig sa Diyos ay mapatutunayan sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng kanyang mga kautusan na ang isa nga rito ay ang pag-ibig sa kapwa. Sa talinghaga ay ipinakita ng Panginoong Kristo sa dalubhasa sa kautusan ang unang dalawang karakter. Una, ang isang saserdote at ang ikalawa ay ang isang Levita. Sa lahi ni Levi, nagmumula ang mga inihahalal na mga saserdote. Sa makatwid, yung pare o yung saserdote at yung Levita, kapwa, may reputasyon sana bilang relihiyoso o makadiyos ng mga tao. Ngunit, lumilitaw sa talinghaga, lumitaw na malamig at walang malasakit sila sa pagtulong sa nangangailangan. Ang isa pang tao sa talinghaga ay ang mabuting Samaritano. Bagaman isa siyang Samaritano, ngunit tapat ang puso niya upang tumulong sa nangangailangan. Meron tayong dapat na malaman sa pagkakaiba ng mga Samaritano sa mga Hudyo. Ang mga Samaritano, bagaman may dugong Hudyo, ay hindi purong Hudyo, sapagkat nahalubiluhan ng mga Hintil. Karaniwan silang itinatakwil at kinasusuklaman ng komunidad ng mga Hudyo. Inilalarawan dito ng Panginoong Hesukristo na ang isang tao ay maaaring maging relihiyoso o makadiyos sa panlabas na kaanyuan. Ngunit sa panloob o mula sa kaibuturan ng puso ay malamig o walang sigla sa pagganap ng mga kalooban ng Diyos. Ginagawa nilang walang kabuluhan ang kanilang relihiyon. Dahil hindi nila tunay na ibinibigay ang kanilang puso sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ipinaunawa ng Panginoong Kristo sa dalubhasa sa kautusan na upang magmana ng kaharian ng Diyos, kailangan niyang gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa tulad
ng ginawa ng mabuting Samaritano. Ang pag-ibig sa Diyos ay napatutunayan sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga utos. Isa nga rito ay ang pag-ibig sa ating kapwa. Higit sa lahat ay sa kasambahay sa pananampalataya na tumutukoy sa ating kapwa Kristiyano o mga kapatid sa pananampalataya. Nakasulat sa Galatia 6:10. Pahayag ito ni Apostol Pablo. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. Kaya, hindi natin dapat tularan ang mga nag-aangking sila'y Kristiyano pero hindi naman pinatutunayan sa gawa. Kaya, inuulit namin, yung sinabi ni Apostol Pablo, samantalang tayo may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Sa ating kapwa, kahit nga sa itinuturing na kaaway. Lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya o mga kapwa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya huwag nating tutularan yung mangangaral, nagpapakilalang relihiyoso, makadiyos, umiibig sa Iglesia, pero sila yung gumagawa ng masama sa kapwa. Sila yung nanggigipit. Sila yung nananakit. Hindi lang nananakit ng kalooban. Mumipinsala pa nga ng buhay ng may buhay. Mali. Ang tunay na naglilingkod, kumikilala, umiibig sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo, handang magtanggi ng sarili. Handang magpakasakit para mapatunayan ang pag-ibig sa Diyos kasama ang pag-ibig sa kapwa at ang pag-ibig sa kakapatid sa Iglesia ni Cristo. Kaya kayong mga kabataan na patuloy na nakikinig sa mga pinag-aaralan natin sa pagsamba natin, huwag niyong kalilimutan. Tungkulin natin sa Diyos na ibigin siya, ibigin din ang ating kapwa. Kaya huwag tayong gagawa ng masama, kanino man, ang gawin natin mabuti, pagpapalain tayo ng Panginoong Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Bago tayo manalangin, balikan natin ang paksa ng ating leksyon. Basahin natin uli ang talinghaga tungkol sa isang mabuting Samaritano. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Manaming Diyos, maraming salamat po. Lagi kang pumapatnubay, gumagabay sa amin sa pamamagitan ng mga dalisay na mga aral mo para mapanuto kami sa lahat ng aming ginagawa, para mapabuti ang aming buhay, lalo na ang ginagawa naming paglilingkod sa iyo. Gawin mo kaming tunay na nagmamahal sa iyo, masunurin sa lahat ng iyong mga kautusan, kasama ang pag-ibig at pagmamalasakit sa aming kapwa-tao. Panginoon, ang hiling namin sa iyo, likhaan mo kami ng tunay at matibay na pananampalataya na pinahahalagahan ang lahat ng mga aral ng mga utos mo sa lahat ng panahon ng aming buhay. Panginoong Hesukristo, salamat ng marami. Ikaw ang unang umibig sa amin. Naghandog ka ng iyong mahalagang buhay para sa aming kaligtasan. Panginoon, salamat sa pagmamahal mo sa iyong iglesia. Kung ang iglesia mo ngayon ay dumadaan sa mga pagsubok, sumasampalataya kami, laging nakalaan ang iyong mahalagang tulong sa mga lingkod mong naninindigan, nagsisikap na makasunod sa lahat ng mga kautusan mo at ng Ama. Panginoon, patibayin mo pa ang aming pananampalataya. Maingatan namin ang aming pagka-iglesia ni Cristo sa lahat ng panahon ng aming buhay.
Ama, bahala ka na sa mga anak namin. Bigyan mo sila ng magandang kapalaran. Palakihin mo silang mananampalataya, kasama ng mga magulang naninindigan sa pagtataguyod ng iyong mga aral. Patuloy mong pagpalain ang mga magulang. Ipasumpong mo lahat ng mabubuting bagay. Magpapagaling ka rin sa mga karamdaman upang ang buhay at lakas namin patuloy na magamit sa paglilingkod. Umaasa kami. Pinakinggan mo ang aming panalangin. Pinagpala mo kaming lahat. Muli nagpatawad ka sa lahat naming mga kasalanan at pagkukulang. Nihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.